Ito yung ayaw ko, yung separation anxiety. Eto na, dumating na sa lola. Good morning! Magandang umaga! Gusto na mga lolo, lola, nanay, tatay, kapatid at kaibigan. Nakatapos na ang lola, naglakad lang tayo ngayon. Hindi tayo nag-join sa senior ladies exercise kasi advice ng doktor, walking lang muna ang lola Miray. So, kailangan nating mag-reduce ng weight. Ganun talaga. So, may mga sobra, kailangan bawasan. Ang lola Miray, kailangan magbawas ng timbang. Magandang panahon, hindi ngayon masyadong malamig, mahangin, masikat ang araw, pero hindi mo ramdam yung init kasi nga mahangin at malamig na talaga yung weather. Now is 19 degrees, so papainit mga 20-21 in the afternoon, and that will be perfectly fine. So mga lola, mga lolo, tara, pakinggan ang lola Miray sa ating kwento for today. Ayoko mag-abroad. That was lola Miray long time ago. Ayoko talaga. Sa isip ko, okay na ako sa Pilipinas, masaya. Simple lang yung buhay. Maraming pangarap, pero gusto ko lang dito sa Pilipinas. Ayoko mag-abroad. Ano nangyari? Bakit na iba ang takbo ng buhay? Na iba ang plano. So, mga lola, pakinggan ang lola Miray. When I get married and have my 2 children, kontento na ang lola Miray. Kumikita kahit paano, me and my husband, regular employees. So, nakakatulong kahit paano sa mga mahal sa buhay. Napakapayak lang ng aming buhay. Pero kontento ang lola Miray. Do you know na ang libangan namin noon ng dad, ng lolo, ay ang pagsusolve ng crossword puzzle. Alam mo yung mga dyaryo nung araw, the newspaper at the back, merong crossword puzzle. So yun yung libangan namin dalawa. And masaya na kami doon. Wala kaming TV. Napakapayak na aming buhay. Namumupahan lang, wala pa ring bahay. So ganon ang lola Miray noong araw. Until one day, ang lolo, nakita ko, tumitingin sa classified ads, tumitingin ng abroad. Usong-uso noon yung Saudi Arabia, Middle East, all those things. Biglang kinabahan ang lola Miray. Ano to? May pinaplano ang lolo. But then again, iba pa rin ang plano ni Lord. Until one day, before Christmas, ang lolo pinadala dito sa Hong Kong ng kanyang company. 3 months lang. So, madali lang. Pero that was before Christmas. So, medyo nalungkot ang lola Miray. Ito yung ayaw ko, yung separation anxiety. Eto na, dumating na sa lola. Pero ang lolo, kailangan umalis, tawag ng trabaho. So, ang lola Miray at ang lolo, lagi hiwalay for the meantime. 3 buwan din yun. O, diba? Nung ang lolo, nag-apply pala siya. Gusto niya. Nakita niya ang labas ng bansa. Sabi niya, 1 taon lang, uuwi na uli ako pag natanggap ako. Pero, alam mo ba, after more than a year, may dumating na sulat. Galing ng Hong Kong, galing sa employer. Pero alam mo, tinago ko pa yon. Siguro mga 1 week, 2 weeks bago ko nilabas sa lolo. At ang sabi ko sa kanya, ayaw kong umalis ka. Nalulungkot ako. Natatakot ako. Ayaw ko ng separation. But then again, iba talaga. Pag si Lord ang nagplano, very smooth. Natuloy umalis ang lolo. After a year, nakuha kami ng lolo. Sumama kami dito sa Hong Kong. And the rest is history. So mga lolo, mga lola, mga nanay, mga tatay, mga kapatid at kaibigan, marami tayong plano, marami tayong naiisip, marami tayong pinapangarap. Pero hindi lahat natutupad. May mga bagay na akala natin okay, pero merong palang mas okay pa na ibibigay si Lord. So antay-antay lang tayo at patuloy na magtiwala na lahat ng ibibigay ni Lord para sa atin, para sa ating kaginhawahan, para sa ating tagumpay, para sa ating kaligayahan. So mga lola, tiwala lang, kapit lang. Kanino pa ba tayo aasa? O di pa kay Lord. So mga lola, mga nanay, mga tatay, hanggang dito na lamang ang ating video for today. Pauwi na ang lola.
So, I hope na sinumahan ninyong muli for today ang lola sa kanyang mga kwento. At muli, hanggang sa susunod nating video. Sana nandiyan pa rin kayo. At maraming thank you sa pagsubaybay sa mga kwento ni Lola Miray. So, until then, ingat-ingat and God bless everyone. Bye! Mainit. Bye!